Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Gemini, this reading is for you. September 8 to 13, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga pagsuporta sa akin at sa comment. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Gemini Kabayan. Kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman para sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan ng ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag ipilit. Anong energy mo this week? September 8 to 13. Ay anak, ano ba yan? Para kay Gemini, please show me. Thank you. Gemini, please show me. Four, oh. Okay, Gemini. Bakit po? Okay. You're in pain. Night ka. Energy mo this, still on pain, nasa pain na sitwasyon ka pa rin sa nakakita ko dito. And then, yun nga, sa nakita ko dito, nagkakaroon ng mga dissatisfaction, no? Minsan naboboard ka na rin sa nakikita ko sa'yo dito. Minsan ano ba to? Minsan mainitin, dumadaan ka siguro minsan, mainitin ang ulo mo, o naiinis ka minsan, parang gano'n nakikita ko sa'yo. Ang daming tatakbo o tumatakbo sa isipan mo sa ngayon. May mga hinihintay ka na kasagutan. Pero parang nakikita ko dito, yung mga paghihintay na yun, hindi nangyayari. Parang ang bagal or walang nagiging solusyon, no, sa nakita ko dito. And then, maaari yung mga opportunity na to, may mga opportunity naman daw na ino-offer sa'yo, kaso parang nagkakaroon ng rejection dito or hindi mo na-recognize yung opportunity to. Kumaga may mga pagkakataon na pwede mong ayusin yung pain. Kumaga kung kaya mong ayusin to heal or gawa ng solusyon yung buhay mo or yung parte ng buhay mo na you're in pain, hindi mo siya pinupukusan o hindi mo siya ginagawa, nagiging matagal, no? Or maari naman may mga situation ako na sinasabi dito na kailangan mong sumugal sa isang bagay, no, sa nakikita ko dito. Energy mo is kung gusto mong you need to take a risk kasi kung gusto mong makawala or mawala itong pain na nararamdaman mo, take a risk talaga. Mas mag-focus ka ngayon sa sarili mo, mas mag-focus ka ngayon sa kinabukasan, gano'n. You need to take it action din sinasabi to, and you need to make sure din sa nakikita ko, alamin mo kung ano yung layunin mo, syempre action and focusing, ganyan ang nakita ko dito. Kung gusto mo magstay in the pain, okay lang din, nasa sayo naman yun, pero sa ngayon you need to relax muna para makapag-isip ka ng maigi, mag-rest ka muna, think of it, nag-i-English po sa ate, bukang engin. Yan, mag-meditate ka, it's time to rejuvenate, mag-recharge ka muna para tumakbo ng maigi yung idea na mga papasok sa isip mo, no? At saka syempre, yun nga, kailangan din na kung kinakailangan i-share mo yung mga problema mo sa mga trusted person mo, diba? Para ma-release mo kahit papaano yung mga pain na pinagdadaanan mo. Energy mo ngayon is a pain, no? Daming katanungan. On and off yung mga action mo. Yan. Anak, baba mo na. Baba mo na, anak. Anong paparating kay Gemini?
you show me? Please show me. Thank you. Uy. Bakit po? Wow, we have the world though. Tsaka the Wheel of Fortune. Ang paparating sa'yo is, to focus. No, sa nakita ko dito, to make a new direction or kailangan mo daw ng pagpaplano ng maigi. No? Sa ngayon kasi, ang nakikita ko sa'yo is, yun nga, need to planning. Doubt kasi itong nakikita ko sa'yo, no? More on doubt. Doubt, yung arte, no? Yan. And, yun nga, there's a new horizon na paparating sa buhay mo. Kumbaga, may parating naman na mga opportunity o mga parating na mga ideas na iisip ko. Kaso, ikaw na rin yung nagba-block nito. No, sa nakita ko dito, nagkakaroon ka ng doubt. Yan yung mga parating sa'yo. Doubt sa sarili mo, doubt sa mga action o gagawin mo, o yung mga pupukusan mo, sa nakita ko dito, nagkakaroon ka, you don't know how to proceed pa sa ngayon. Siguro, if you take it action or not, o pag-go ka na ba, o pag-i-stay ka pa rin, lahat doon ka, nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. Kaya sa nakikita ko sa'yo dito, blockage talaga ng creativity, yung nakikita ko sa'yo. No? Hindi ko nakikita na, hindi pa totally siguro ikaw nag-heal sa ngayon, no, sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Kaya ang nakikita ko dito, hindi pa siya nagtutuloy-tuloy yung iyong Wheel of Fortune. Maybe you're waiting for something, no? Maaring gano'n, no? Baka may wini-wait ka pa ng mga bagay-bagay sa nakita ko sa iba sa inyo. O baka naman yung iba sa inyo, may mga progress o may mga sitwasyon na ini-evaluate pa. Ganyan, baka nagkakaroon pa na strategizing. Yan. Kung paano i-achieve o paano mo malakpasan. May mga sitwasyon pa sa nakita ko dito na hindi pa talaga totally natatapos. No? Kumaga, unfinished business yung nakikita ko sa'yo. No? Yun ang mga paparating sa'yo na kailangan mo talaga mag-focus and you need to take it action dito para, syempre, para masolusyonan, di ba? Para yung Wheel of Fortune umikot ng diretso for the future. Ano dapat ko iwasan ni Gemini? You need to decide. This is the time to decide for your future. Diba? Kung if you want to stay pa rin, kung nasaan ka ngayon, well, nasa sa'yo yun. Pero if you take the future mo, at sinunod mo si Wheel of Fortune mo, at yung the word mo to fulfill or to achieve talaga yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, move on. Diba? Create. You need to create yung sarili mo. Again, di ba? Yun nakita ko sa'yo. And accept, syempre, acceptance is needed then. You need to release the pain. Tsaka yung emotion, no? Ano pang dapat iwasan ni Gemini? Dapat iwasan ni Gemini? Bakit po? Mga dapat mong iwasan yung yung pag-iwas para solusyonan at iwanan yung nakakapagbigay sa'yo ng stagnant or nakakapagbigay sa'yo ng depression or nakakapagbigay sa'yo ng pain, mga disappointment yan. Nakita ko kasi sa'yo, hindi yung pag-iwas. Hindi yung pag-iwas sa isang sitwasyon na yung, halimbawa, there's a foundation ako nakikita. Halimbawa, foundation, trabaho, relationship, kung ano man yan, family, friend. Hindi yung iniiwasan mo na masira yun na mawala sa iyo iyon. Or iniiwasan mo yung
totally handun ka pa rin, naka-connect ka dun sa sitwasyon na yun. Di ba? Naka-connect ka pa rin dun. Handun pa rin yung attraction mo dun sa sitwasyon na yun. Kaya ang nakikita ko sa ito, yung mga dapat mong iwasan na kasi kailangan, nagkakaroon kasi ng delay sa'yo to make a new beginning. Alam mo yun? Nagkakaroon ng delay. Kaya ang nangyari sa'yo, mas ikaw yung nag-receive ng pain. Imbis na yung pain na yun, ipakawalan mo na. O yung mga depression or disappointment na sitwasyon na meron sa'yo, is pakalawalan mo na. Para ikaw is maka-move on nga na sinasabi ko sa'yo. Hindi mo siya ma-move on. Kung hindi mo siya ma-move on at nahandun pa rin yung situation na yun, nakaano pa rin sa sarili mo, hindi to mangyayari sa'yo. Hindi mo makakamit yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi hindi ka nakapokus doon. Nagpo-focus ka pa rin sa situation mo na parang hindi yung pagiging kontento ka kung nasaan ka ngayon. Kahit may pain akong nakikita sa iyo. Yun. Iba dito nagkaroon ng hiwalayan, ano? Separation, no? Sa nakita ko ito. Yung iba dito, siguro nga, you're in a pain na sitwasyon pa rin sa nangayon ko. Kumbaga, may mga inaasam-asam ka o inaasam mo pa rin itong situation na to, kaya iniiwasan mo na i-end to. No? Ang nakikita ko sa iyo. Tingnan pa natin. Ano pang pwede ko malaman dyan? May nakikita ko dito na ano, may tao na umiiwas na tulungan ka. I don't know who, pero maaaring ikaw, may iniiwasan kang tulungan or sarili mo mismo, hindi mo matulungan. Kung paano ka makakaalis dyan sa pain o disappointment o depression o yung mga heartache na yan sa buhay mo. Yung mga dapat mong iwasan niya na you need to move on more. Move on, focus sa mga wish come true mo, yan, focus ka na, you need to entering, kasi kailangan mo ngayon ng mga payo, no? Kailangan mo ngayon na i-value din yung sarili mo sa nakita ko dito. Kailangan mo rin magdesisyon, kailangan mo mag-trust sa intuition mo sa ngayon, sa nakita ko dito. Pahalagan mo yung sarili mo. When it comes to love, hindi lang sa boyfriend, girlfriend, family, kaibigan. Tandaan niya. Kamusta po, Gemini in love? Thank you. When it comes to love, may umalis ano sa nakita ko dito. Okay, bakit po? Tingnan natin. Okay. When it comes to love, parang sinasabi mo na may mga maling desisyon ka na nangyari, no? May mga maling memories, mga naging mga na-overwhelm ka siguro sa choices, ganyan, or may mga maling choices ka na naganap when it comes to love. And then nakita ko rin naman talaga dito, maaring, yun nga, may tao ka na siguro inalis sa buhay mo, sa nakita ko dito. Pero sa ngayon, nakokontrol ka pa rin nangyari. No? Sa nakikita ko dito. Ang nakita ko sa'yo, you're still trapped dito sa sitwasyon na to. Trapped ka pa rin. And then, sa nakikita ko rin dito na I don't know why, pero may pagka-weak yung nakikita ko sa'yo. Ngayon nakikita ko, parang nakokontrol. I don't know kung there's someone here na bitter. May pagka-bitter, may tao akong bitter na nakikita dito eh. Nakokontrol ka na nangyari. May tao dito na they breaking their promises
sa'yo. Bakit ka nahandyan? Tingnan ko nga, ba't nandito? Ibig sabihin, itong tao na to, ano to eh, naghihintay ka? Ibig sabihin, kung sino yung karelasyon mo, may family to. May family na siya, hindi ka nag-iisa. Kasi itong tao na to, parang they wearing a mask eh. May pagkababaero, itong tao na to Babaero, lalakero. Yun ang nakita ko. Maaring isa sa inyo may family kasi may family ako nakita dito. Yun ang nakita ko. Tingnan natin. Advice po. Ano pong advice nyo kay Gemini? This is the time na rin na maging smart ka ngayon, no? Sa nakita ko dito. Kung may mga mali kang decision sa buhay mo, maaring may nalaman ka sa kanya, di ba? Na hindi mo nalaman noon. Kaya ngayon, nakita ko sa'yo dito na maaring parang in-expect mo, ay my God, akala ko siya na. Parang ganun, dumating ka sa part na ganun, akala ko yun na, hindi pala. May mga na-discover ka siguro sa kanya na noon hindi mo nakikita. Kaya ganun. And then maybe nga nagkaroon ng separation sa iba. Pero nakokontrol ka pa rin or may mga sitwasyon pa rin ako na nakikita mo, naaalala mo pa rin siguro itong sitwasyon na to, nakarelasyon mo, no? Maaring ganun, kasi yung nakita ko dito, maaring nare-reminiscing mo pa rin yung mga nangyari o happy moment, yung dalawa. Kaya medyo nakita ko dito, isa rin yun sa nakapagbibigay sa'yo ng pain sa'yo to move on, no? Sa nakita ko sa'yo, to make a new beginning, to abandon itong pain na to. Isa rin yun. Advice po, to show me. Thank you. May tutu ka, oh. Kanina 4-4 and 2-2. Diba? Tingnan natin, bakit po? Kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng bagong plano sa buhay. Okay? Thank you. Okay. Nagkaroon ng maaring the advice kasi is kailangan mo daw ngayong sa ngayon kasi nakikita ko sa iyo maaring may binila ka na nga sa buhay mo, may marami kang task na gagawin, no? Na nakikita ko dito, marami kang minamanifest actually, marami kang siguro related to sa pera, related sa trabaho, ganyan, related to iba sa inyo, related sa karelasyon, anak, ganyan, sa iba. May mga dapat kang i-priority sa nakita ko ngayon, no? May mga dapat kang unahin na ibang bagay bago ka magsimula ng bagong beginning sa buhay mo, sa nakita ko. And then, yun nga, the advice is, you need then daw na it's time to think, it's time na magdesisyon ka sa ngayon. Kailangan mo daw harapin yung mga obstacle na kinaharap mo sa ngayon. Sa nakita ko, anak. Bunay yun. Aso ko. Oy, bunay. Yung anak ko, may kasi doon cord na ganun. Nakaano siya doon, naglalambiti siyang ganun, mga ganun siya. Kung nakuryente siya doon, loka-loka. Yun nga, ang nakita ko sa'yo is kailangan mo daw magdesisyon. You need to face yung mga difficult na sitwasyon o decision sa buhay mo, no? Masakit man ito o hindi, you need to face your fear. Ang sinasabi rin dito, to make a new beginning, kailangan mo daw may mga gawin pang unahin bago yun. No, ang nakita ko to, may mga dapat kang i-priority, dapat mong evaluate, kailangan mo daw na gawin yung mga ibang bagay na mas importante pa muna bago yung mga kagustuhan mo. Siguro isa is healing, love yourself, and then may mga related ang work, pera, ang nakita ko dito. Kailangan mo rin ngayon na gamitin mo yung utak mo
no, sa nakita ko dito. You need to see the fact before to make a decision, no, sa nakita ko dito. And syempre, follow your heart. Ang nakita ko dito. Create. More on creation and tingnan pa natin. And you need to make sure sinasabi dito Ano pa po? Ayun, okay. Ang sinasabi dito, alalahanin mo daw maigi, no, yung mga nangyari sa nakaraan, mga good and bad, nakita ko dito, alalahanin mo yun. Tsaka yung mga dapat mong gawin na dapat unahin, alalahanin mo daw yun. Baka may mga nakalimutan ka, yung sinasabi dito. And then, yun nga, kailangan mo muna kasi makumpleto sa 10 of Cups. Yan. There's a new beginning naman na darating sa'yo. No, yun nga lang, mas marami ka pang dapat gawin o kumpunihin no? O instructure yung sarili mo o yung mga bagay-bagay na dapat mong asikusuhin sa ngayon. Yun ang sinasabi. Kasi may mga mini-wish at mini-manifest ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. Well, take it action and focus. Yan ang sinasabi sa'yo. Arigatou namaste, God bless.